أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحباته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Alhamdulillah, umabot na po tayo sa ikasyam na hadith, kung saan ang pamagat ng ating hadith ay ang pagpapasan ng batay sa kakayahan. Barakallahu fiqh, jazakallahu khair sa mga taga-subaybay at sumusubaybay pa sa ating mga platform. Alhamdulillah, malayo-layo na po tayo at nandito na nga tayo sa ika-9 na hadith. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahaytakum anhu fastanabu wa ma artakum bihi fatuminhu mastatatum fa inna ma'akhlaqa ladina min qablikum kataratu masailhim wa ikhtilafuhu a'la nabihiyah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Mula kay Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhir, kalugdan siya ni Allah, narinig ko ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, anuman ang mga aking ipinagbabawal sa inyo ay iwasan, anuman ang aking ipinag-uutos sa inyo upang gawin ay gawin sa abot ng inyong kakayahan. Dahil ang nakakasira sa mga nauna sa inyo ay ang labis nilang pagtatanong at pagsasalungat sa kanilang mga propeta, niulat ni Bukhari at Muslim. Obligadong umiwas at lumayo sa anumang ipinagbabawal ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito'y nasasaklaw niya ang maliliit at malaking ipinagbabawal tulad ng nabanggit sa hadith. Anumang bagay ang aking ipinagbawal sa inyo ay iwasan. Obligadong gawin at isakatuparan ang pinag-utos ng mahal na propeta sa abot ng kakayahan at hindi inobliga ang higit na kakayahan ng tao. Isasagawa ng tao ang isang obligadong gawain sa anyo at paraan ng pagkakaobliga nito. Ngunit kung ito ay hindi niya ito kayang gampanan ay sa abot ng kanyang kakayahan, halimbawa dito, obligado magsala ng nakatayo. Kung hindi niya kayang gawin dahil sa karamdaman ay maaari siyang magsala na nakaupo. Obligadong gumamit ng tubig sa ablution o pagwuwud o paglilinis ng katawan, pagdadalisay nito ng katawan. Kung hindi kayang gawin dahil sa sakit o karamdaman ay maaaring magtayamum. Hindi maaari ang labis na pagtatanong tungkol sa mga bagay na walang katuruan o tungkol sa mga bagay na hindi kayang arukin ng pag-iisip, kagaya ng mga lingid na kaalaman, yung tinatawag na sa Islam ilmul ghaib. Ang pagsuway at pagsalungat sa mga propeta ay isa sa dahilan ng pagkasira at pagbaba ng parusa sa isang nasyon na katulad na nangyari sa mga sinaunang nasyon. Alam naman natin na maraming mga nasyon o kapanahunan ang dumating sa kanila at bumaba ang kaparusahan. Halimbawa na dito kay ang Noah, na nagkaroon ng malaking flood, malaking baha. Ang mga tao ay sumuway. Sa panahon ng Israelita, panahon ni Moises, napakaraming mga sumamba sa mga Diyos-Diyosan at sila ay binigyan ng mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon ni Isa, ni Jesus alayhi salam, maraming mga tao na hindi nakikinig at marami nagpaparatang. At sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa panahon natin ngayon, maraming hindi naniniwala sa ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya si Abu Hurairah radhiyallahu anhu at ang tunay niyang pangalan ay Abdurrahman ibn Sakhir. Tinawag siyang Abu Hurairah ng literal na tulugan ay ama ng maliliit na pusa dahil mayroon siyang alagang pusa na madalas niyang kasama. Si Abu Hurairah, ayon din sa mga hadith na nabasa ko sa kapanahon na yun, kung di man ako nagkakamali, umabot ng napakarami siyang mga namimorya na mga hadith, at siya ay mahilig mag-alaga ng mga pusa o namuting. Si Abu Hurairah ang isang may pinakamaraming hadith, di ba nga, sa mga sahaba radhiyallahu anhum, kung saan ito ay umabot sa mahigit na 5,000. Mashallah, tabarakallah. Ayon rin sa mga ulama,
Kabilang siya sa mga maalam sa Islam at ang katibayan nito ay ang dami ng hadith na kanyang naiulat. Darurah, matinding pangailangan. Tingnan sa ibaba ang mga pagpapaliwanag nito. Ruqya, ito yung paraan ng paggagamot gamit ang Quran kung saan binabasa ito sa tubig at ipinapainom sa may sakit o di kaya ipinapahid sa bahaging may sakit. Halimbawa, kung tayo ay mayroong mga sakit sa tiyan, sakit ng ulo, sakit ng ngipin, may mga partikular na dua o panalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para maibsan ng ganitong mga karamdaman. Ito yung paraan dapat na ginagamit natin sa ating panggagamot, inshallah. Tayamum, ang tayamum, ang paglilinis para sa sala sa pamamagitan ng buhangin, maaaring sa lupa o sa alikabok kung tayo man ay nasa antas ng karamdaman na ipinagbabawal sa atin ng ating doktor na huwag tayong dapat magbasa. Kinakailangan gamitan natin ng tayamum para nang sa ganun ay maiwasan natin yung pagbasa ng ating katawan. Kasi may mga case na ganun na bawal kang mabasa. At sa Islam naman pinapayagan ka na gumamit ng tayamum. Ang tayamum ay hindi ito ginagamitan ng tubig sa pamamagitan ng kamay mo o dingding, ilapat mo yung kamay mo doon at magsabi ka ng bismillah, ipuna sa iyong mukha at mga kamay, hindi literally na may alikabok doon. Ang niya mo nun ay magdalisay. At inshallah, yung tayamum may mapag-aralan pa natin sa susunod na mga pag-aaral. Qaum, nasyon o henerasyon. This section is credit to Sheikh Muhammad Makayana Bani. Yung Qaum, yun yung mga nasyon na mga nauna sa atin. Qaum Musa, Qaum Isa, Qaum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga nasyon na nakaranas ng mga matinding pagpaparusa, na sila yung mga hindi sumunod sa mga kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sila yung mga taong sumaway at kabilang sila sa mga nilagaw. Inshallah, sa pamamagitan ng ating pagbabahagi nito ng mga hadith, inshallah ay mapulutan natin ang aral at hilingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang gabay dahil ang kanyang awa, siya ang Ar-Rahman, siya ang Ar-Rahim. At sino mang dumalangin at humiling ng patnubay at gabay sa kanya ay siya ang bibigay ng gabay. At hanggang dito na lang, wa ma alayna balagul mubin. Ang mensahe ng Islam ay amin lang may parating at ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang magagabay na may hilingin nito sa kanya. Alhamdulillah, barakallahu fik, jazakallahu khair sa mga nanood. Wa akhiru dawana, inalhamdulillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.